Wala na siyang kwenta, Marco. Tingnan mo ang mga kamay niya, kasing rugos ng liha. Naiumay na ako sa tuwing dumidikit iyon sa balat ko. Napatigil ako sa pag-ukit ng hiyas. Ang mga salitang iyon, malamig at tila tinabas mula sa yelo, ay tumagos sa aking pandinig mula sa kabilang silid. Hindi ako gumawa ng ingay, hindi ako gumalaw. Ako si Zinia Evangelista at ang aking mundo ay gumuho sa isang simpleng pag-uusap na hindi ko dapat narinig. Dito, sa gitna ng marangyang tahanan na akala ko'y pundasyon namin, ako ay isa lamang anino na naghihintay na burahin. Ang mga mata ko'y nakapako sa isang maliit na bote ng mamahaling hand cream na katatapos ko lamang ilagay sa ibabaw ng aparador. Pinag-ipunan ko ang aking baon sa loob ng halos isang buwan. Nagtiis sa kanin na halos tubig na lang para lang mabili ang paboritong bango ni Roderick. Ang bote ay nagliliwanag sa ilalim ng lampara, isang maliit na saksi sa aking walang sawang pagmamahal. Ang bote ay unti-unting gumulong mula sa aking mga daliri. Hindi ko ito sinadyang bitiwan, ngunit ang aking mga kamay, na sanay sa paghawak ng mga maselang materyales ng alahas, ay biglang naging bato. Ang pagbagsak nito sa makapal na alpombra ay walang tunog na lumikha. Ngunit sa loob ng aking dibdib, isang bagay na mas matibay pa sa salamin ang nagkalat sa libu-libong pira-piraso. Hindi ko ininda ang nawalang pera. Ininda ko ang kawalang halaga ng bawat sakripisyo. Tinitigan ko ang aking palad. Nakita ko ang mga tigas na bahagi dahil sa paulit-ulit na paggamit ng matigas na sabon sa paglalaban ng damit niya. Nakita ko ang maliliit na pilat mula sa langis na tumalsik habang nagluluto ng paborito niyang adobo. Ang mga bakas na ito, na akala ko'y mga medalya ng aking pag-aalaga, ay sa mata niya pala ay mga mantsa lamang ng pagiging karaniwan. Bakit ako pa ang naiwang nakatayo sa ilalim ng lamig habang sila'y nagdiriwang ng init ng kanilang pagkukunwari? Sa dinami-dami ng unos na aking sinuong para sa kanya, upang mapanatili ang pangalan ng Lumina, upang maitago ang mga bahid sa kanyang reputasyon. Ito na lang ba talaga ang kapalit? Pagiging isang liha na kailangang itapon pagkatapos gamitin? Ang hininga ay tila hindi na umabot sa aking baga. Nagiging makapal at mahirap lunukin na parang buhangin ang aking lalamunan. Dahan-dahan akong humakbang patungo sa aking silid. Ang bawat paggalaw ay tila gumagalaw sa ilalim ng tubig. Kailangan kong maging tahimik. Kailangan kong maging walang emosyon. Sa harap ng gayong kalupitan, ang tanging sandata na natira sa akin ay ang pagiging hindi kapansin-pansin. Pagdating sa aking mesa, kinuha ko ang aking telepono, ang aking tanging koneksyon sa labas ng kanilang kontrol. Sa isang pribadong aplikasyon na matagal ko nang inihanda, nag-type ako ng isang maikling mensahe para kay Dante, ang abogadong hindi ko pinayagang lumapit, nang higit pa sa professional na distansya. Ang mga daliri ko'y nanginginig habang tinatype ko ang mga kodigo. Kailangan ko ng audit. Masyadong masakit ang ulo ko. Isang simpleng linyang magsisilbing susi para makita ko ang katotohanan sa likod ng mga numero. Kung tatanungin nila ako ang may sakit. Ngunit ang tunay na karamdaman ay hindi na sa aking isip, kundi sa mga taong pinagkatiwalaan ko. Pagkalapag ng telepono, humarap ako sa salamin. Ang aking refleksyon ay isang estranghero, isang babaeng may mga mata na puno ng mga hindi umiyak na luha. Tumingala ako sa kisame, kung saan marahil ay hindi maririnig ng sinuman ang aking tanong na bumabagabag sa katahimikan ng aking kaluluwa. Sa lahat ng aking itinaya, sa lahat ng aking ibinigay na kaluluwa sa bahay na ito, bakit ako pa ang itinuring na basurang hindi na kailangan? Ang umaga sa Lumina ay palaging may dalang amoy ng pilak at kinang ng kasinungalingan. Nang pumasok ako sa dining hall, naghahanda na ang lahat para sa isang masayang araw ng pamilya. Isang pagtatanghal na sinulat ni Roderick
at isinasagawa ni Cheska. Nakasuot si Cheska ng isang eleganteng damit na kulay mint green. Ang kanyang buhok ay nakapusod sa isang perpektong ikid. Ngumiti siya, isang ngingiti na kasing init ng araw, ngunit kasing lamig ng buwan. "Good morning, Ate Zin. Alam kong medyo masama ang pakiramdam mo kahapon, kaya ginawa ko ang pinakapaborito mong almusal, tuyo at sinangag." Ang kanyang boses ay malambing, nag-aalala, isang tinig na ginagamit niya para balutan ang kanyang pagkamuhi. Inabot niya sa akin ang isang maliit na plato. Ang tuyo ay bagong prito. Ang singaw nito ay umaalpas pa. Ngunit ang aking isip ay hindi nakatuon sa almusal. Ang isip ko ay nasa bangungot ng nakaraang taon. Naalala ko ang gabing iyon, matapos akong iwan ng doktor na walang pag-asa tungkol sa aking pagbubuntis. Si Roderick, sa halip na yakapin ako, ay hinawakan ako sa balikat. Ang kanyang hawak ay tila nagbabanta. "Huwag kang iiyak, Zin. Hindi mo kayang ipamukha sa akin na nagkulang ka. Kailangan natin ng kapayapaan, hindi drama." Ang kanyang pag-aalala ay hindi para sa akin, kundi para sa imahe na pinoprotektahan na niya. Ang aking pagkawala ng anak ay naging inconvenience lamang sa kanyang perpektong schedule. Sa sandaling iyon, pumasok si Tita Lita, ang kapatid ng aking ama, na palaging tinitingnan ang mga tao sa pamamagitan ng prisma ng negosyo. Ang kanyang mga mata ay hindi nagbigay ng init kay Cheska. Sa halip tinitigan niya ito na parang isang asset na kailangang bantayan. "Cheska, nag-iingat ka ba sa mga gamit ni Zinya? Nakita ko ang iyong bag kahapon. Napakaganda ng design ng bag mo. Sana hindi mo napaglaruan ang mga gamit ng pamangkin ko." Huminga ako ng malalim. Kahit si Tita Lita, ang tita na nag-iingat sa reputasyon, ay nagpaparamdam sa akin na ako ang may sala dahil sa aking pagiging pabaya. Ang utang na loob ko sa kanila, na dati isang bagay na ipinagmamalaki ko dahil sa aking pagiging mapagbigay, ngayon ay tila isang kadena na nagpapahirap sa akin. Habang nag-iimpake ako ng aking mga gamit, hindi para sa isang paglilibot, kundi para sa isang lihim na paghahanap, kinailangan kong magkunwaring naghahanap ng lipstick. Dahan-dahan, sinilip ko ang isa sa mga bag ni Cheska na naiwan sa sala. Ang aking puso ay hindi man lang nagpabilis. Ito ay nag-freeze. Sa gitna ng mga mamahaling cosmetics at mga resibo, naroon ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang agwa bendita na relo na regalo ko kay Roderick nung ika-10 naming anibersaryo. Ngunit hindi lang iyon. Sa ilalim ng relo ay may isang serye ng mga resibo ng jewelry appraisal na may pangalang Cheska. Agad kong ipinasa ang mga larawan ng mga resibo sa aking telepono patungo kay Dante. Isang mabilis na pagtugon ang dumating. "Zin, ito ay may kinalaman sa Lumina Heritage, hindi lang pera. May mas malalim dito." Pagkatapos ay may isa pang mensahe, tila galing sa isang burner phone na ginagamit ko para sa kanila. "Ang pamilya mo ay minahal mo. Ang utang na loob ay may hangganan. Alamin mo ang tunay na halaga ng iyong pinoprotektahan." Nabalik lamang ang aking diwa nang maramdaman ko ang matinding lamig ng aking sariling mga kamay habang hawak ko ang aking telepono. Tiningnan ko ang bag ni Cheska at sa isang maliit na bulsa, nakita ko ang isang sulat na hindi natapos. Hindi ito galing kay Roderick. Ito ay sulat ng isang lalaki na nagtatanong kay Cheska kung kailan niya tuluyang maibibigay ang biyaya na ipinangako niya. Isang lihim na tao, isang sikretong hindi ko alam. Doon ko naintindihan. Ang pagtataksil ay hindi lang nag-iisa. May kasali pa pala sa kanilang laro. Ang tanong na humahadlang sa aking paghinga ay hindi lamang kung paano ko babawiin ang Lumina, kundi kung gaano karaming tao pa ang may bahid ng kasinungalingan na nakakubli sa likod ng ngiti ni Cheska. Bumalik ako sa piling nila Roderick at Cheska na dala-dala ang bigat ng pagtatago. Ang nakita ko sa bag ni Cheska
ay hindi lamang nagpatibay sa aking hinala. Ito ay nagbigay sa akin ng lakas na mapanganib. Ang lakas ng isang taong walang nangyayari, kundi ang pagpapanggap. Nagpasya akong sundin ang payo ng aking sariling kalooban. Magkunwari, Roderick, mahal, simula ko. Ang aking tinig ay hinulma kong mahina. May bahid ng pag-aalala. Napansin ko, tila nakalimutan mo ang iyong mga gamot para sa migraine nung nasa probinsya tayo. Hindi ba dapat inumin mo yon bago ang ating virtual meeting kanina? Ang aking boses ay parang bulong ng isang asawang nag-aalala. Ngunit ang totoo, nagtatanong ako tungkol sa vitamin supplements na ipinapalit ni Cheska sa kanyang inumin na sa katunayan ay mga mild tranquilizers. Naramdaman ko ang matinding titig ni Roderick. Sa kanyang mukha, nakita ko ang maliit na pag-aalangan, ang sandaling paghahanap ng sagot na hindi niya inasahan. Oo, mahal ko. Nakalimutan ko nga. Pero ayos lang. Hindi naman ganoon kasama ang pakiramdam ko. Aniya, pinipilit ang isang ngiti. Pero hindi yon sapat para takpan ang bahagyang pagtaas ng kilay niya. Alam niya na ang aking pagtatanong ay hindi aksidente. Ito ay isang pagsusuri. Nang tumalikod siya para kumuha ng kape, ang aking mga mata ay naghahanap kay Cheska. Nakaupo siya sa isang sulok. Ang kanyang mga daliri ay matagal na nakapatong sa kanyang tiyan. Marahil ay iniisip na ang malapit ng maging kanilang tagumpay. Dito na pumasok ang pinakamadilim na bahagi ng aking pagkabuhay. Tila bumalik ang aking gunita. 10 taon na ang nakalilipas. Sa ospital na yon, naalala ko ang malamig na puting dingding. Ang amoy ng alkohol na hindi ko kayang lunukin. Ang mga salitang, "I'm sorry, Mrs. Evangelista, you miscarried." Ngunit ang hindi ko nakalimutan ay ang paghalik ni Roderick sa aking noo pagkatapos iyon na may kasamang pangako. Lalabas tayo dyan, Zin. Magiging okay lang ang lahat. Protektado ka sa akin. Hindi niya sinabi na siya ang sanhi ng lahat. Hindi niya sinabi na ang aking pagkawala ay ang kanyang opportunity. Ang sakit ng pagkawala ng aking anak ay pinalitan ng mas matinding sakit. Ang kaalaman na ang taong nag-alok ng pag-aliw ay siya ring nagbalangkas ng aking trahedya. Zin, halika. Magpahinga ka na. Wika ni Roderick. Lumapit sa akin. Hayaan mo akong alagaan ka. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa mga papeles ng kumpanya. Kami na ni Cheska ang bahala. Ang kanyang boses ay may himig ng pang-aari na parang ako ay isang sirang estatwa na kailangan lamang ilagay sa isang sulok. Ang panukalang iyon na iwanan ang lumina sa kanila ay halos tumunaw sa aking pagkatao. Ang aking mga buto ay tila humihina. Ang aking paningin ay naglalaro. Ngunit sa kaibuturan ng aking dibdib, isang matigas na butil ng pagtanggi ang nanatili. Ito ang butil na hindi kayang durugin ng tranquilizers niya o ng kanyang mga salita. Ito ang butil ng aking pagka-evangelista. Ipinikit ko ang aking mga mata at hinayaan ang aking pisngi na maging malambot sa kanyang palad. Ito ang aking golden moment, isang sandali ng pag-arte na nagpapahintulot sa aking makabalik sa katotohanan. Sige, mahal ko, magpapahinga ako dahil kailangan ko ng lakas para sa ating hinaharap. Ang aking kamay ay bahagyang dumampi sa kanyang braso. Ang paghawak ay maingat. Parang hawak ko ang isang bagay na napakahalaga at hindi dapat masira, ang aking pagpapanggap. Ngunit nang humarap ako sa salamin sa pasilyo bago pumasok sa aking silid, ang aking ngamangiti ay nawala. Ang tanging nakikita ko ay ang pagdududa sa mukha ni Roderick habang tinitingnan niya akong pumasok sa aking silid. Ang tanong ko tungkol sa gamot ay nagtanim ng maliit na binhi ng pag-aalinlangan sa kanyang isip. Kung alam na niyang nagtatanong ako tungkol sa gamot, kailan niya mapapansin na hindi ko na yun iniinom at bakit hindi pa rin ako tuluyang nasisira? Ang aking pagpapanggap na mahina ay naging aking panangga. Kinabukasan,
habang naglalakbay kami patungo sa isang private resort sa Batangas, isang pagtatanghal ng kasaganaan para sa mga kasosyo ni Roderick. Alam kong ito na ang pagkakataon. Inihanda ko ang lahat. Ang aking damit ay magara. Ang aking ngiti ay makinis. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, ang aking isip ay naglalaro ng chess laban sa aking mga kaaway. Pagsapit ng gabi, habang nagtitipon ang mga bisita sa labas upang mamangha sa paglubog ng araw, nagkunwari akong hindi ako komportable sa aking kasuotan. Roderick, honey, maari ko bang hiramin saglit ang susi sa iyong home office? Kailangan kong kunin ang medication ko na naiwan doon. Ayoko na umanong balikan pa tayo ng headache. Ang aking boses ay nanginginig ng bahagya, sapat lang para magpahiwatig ng pag-aalala, hindi ng pagdududa. Nag-aatubili si Roderick, ngunit ang kanyang pagmamalaki ay mas malaki kaysa sa kanyang hinala. Sige na babe, pero huwag mo nang guguluhin ang mga papeles ko. Hindi mo naman yon maiintindihan. Ang kanyang mga salita ay isa pa ring sap sa aking talino. Inabot niya ang susi. Ang metal nito ay malamig sa aking palad. Nang makita kong siya ay nakikipag-usap na kay Cheska, mabilis akong pumasok sa silid na iyon, ang santuwaryo ng kanyang mga lihim. Ang silid ay napakadilim. Ang mga kurtina ay nakasara ng mahigpit laban sa liwanag ng araw na nagtatapos. Ang hangin ay makapal at tahimik. Tila ang lahat ng hangin ay kinain ng mga sikretong nakakulong sa mga dingding. Walang ingay mula sa labas ang nakarating dito. Tanging ang tunog ng aking sariling paghinga, ang tila napakalakas. Una kong tiningnan ang desktop computer, nakalock. Hindi ko ito maaaring gambalain. Ang aking mga mata ay lumipat sa kanyang personal na filing cabinet, ang dating bakal na cabinet na ginamit pa ng aking lolo. Dali-dali kong sinuri ang mga drawer. Ang unang tatlo ay puno ng mga kontrata ng Lumina. Lahat ay pamilyar. Ngunit sa pinakailalim na drawer, may isang maliit na kahon na nakatago sa ilalim ng mga lumang tax forms. Ang kahon ay hindi nakalock. Sa aking pagkabigla, hindi ko inasahan na hahantong ako sa ganoong uri ng ebidensya. Nakita ko ang mga kopya ng mga bank transfer, mga malalaking halaga ng pera na inililipat mula sa mga offshore accounts patungo sa personal na savings account ni Cheska na may mga description tulad ng consultancy fee. Ito ang patunay ng pagnanakaw na pinagsikapan kong itago. Habang masinsin kong kinukuhanan ng litrato ang bawat pahina gamit ang isang maliit na digital camera na ibinigay sa akin ni Dante, naramdaman ko ang isang panginginig na hindi galing sa takot, kundi sa galit na nagpapalamig. Hindi ang pera ang pinakamasakit. Ang pinakamasakit ay ang isipin na sa lahat ng hirap ko sa pagpapatakbo ng negosyo habang nagpapanggap na asawa, siya pala ay abala sa pag-ubos sa pinaghirapan namin. Bigla, ang pag-ikot ng doorknob mula sa labas ang nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Mabilis kong itinago ang kahon at ang kamera sa loob ng aking supot. Ang aking puso ay hindi bumilis. Bagkus ay nagpabagal ito. Nag-iisip ng mas malinaw kaysa dati. Si Roderick. Dapat ay nasa labas pa siya kasama ang mga bisita. Lumapit ako sa pintuan, dinama ang kahoy nito. Wala akong marinig na boses, tanging ang malalim na katahimikan ng silid. Zin, nandyan ka ba? May nakita akong kakaiba sa network ng resort. Baka may glitch lang sa server. Ang boses ni Roderick ay malumanay, ngunit merong isang matigas na gilid na hindi ko pa naririnig dati. Ang tunog ng isang predator na may kaunting hinala. Para siyang nagtatanong, ngunit naghahanap siya ng katibayan. Naglakad ako palapit sa pintuan. Ang aking mga labi ay halos hindi gumalaw nang sinabi ko, "Sandali lang, honey. Medyo nahihilo pa ako. Siguro nga kailangan ko na talagang magpatingin sa doktor." Ang aking boses ay puno ng pagod na tunay, kahit na ang dahilan ay kasinungalingan. Bumaling ako sa aking likuran
at nakita ko ang isang larawan sa desk niya. Isang lumang larawan namin sa aming kasal. Sa ilalim ng salamin, may isang maliit na papel na nakasiksik. Tila nakalimutan niyang tanggalin. Nakasulat dito, "The secret to staying sane is forgetting what you truly deserve." Ang sikreto para manatiling matino ay ang kalimutan kung ano talaga ang nararapat sa'yo. Nararapat? Ang salitang yon ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Kung ito ang tingin niya sa nararapat ko, kailangan kong ipakita sa kanya kung ano ang tunay na nararapat sa kanya. Nang kami ay bumalik sa Maynila mula sa resort, ang tensyon sa pagitan namin ni Roderick ay parang isang lubid na hihigpitan hanggang sa ito ay maputol. Ngunit ang aking focus ay hindi sa kanya, kundi kay Cheska. Kailangan kong makita kung hanggang saan aabot ang kanyang pagiging mapagkunwari. Lalo na nang malaman kong mayroon pa siyang lihim na kasintahan na nagbabayad sa kanyang mga utang. Sa isang hapon na inilaan ko para sa pag-iinspeksyon sa mga bagong design sa aking private studio, kinausap ko si Cheska ng kamilang dalawa. Si Roderick ay nasa isang mahalagang pulong. Ang silid ay puno ng mga mood light na kulay amber. Isang init na hindi ko kailanman naramdaman sa pagitan namin. Cheska, simula ko, ang aking boses ay hindi nagtataka, kundi nag-iimbestiga. Inilabas ko ang litrato ng appraisal receipt na ipinadala ni Dante. Ang magandang relo na ito, ang Aquamarine Solitaire, na regalo ko kay Roderick nung anniversary natin. Nakita ko ito sa iyong bag. Alam kong mahalaga sa iyo ang mga bagay na may sentimental value, pero bakit ito nasa iyo? At bakit may kasamang appraisal? Nagbago ang kulay ng mukha ni Cheska, ngunit sa isang iglap, muli niyang nabawi ang kanyang pagganap. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi, isang perpektong melodrama. Ate Zin, pinatawad mo na sana ako noon pa. Alam mong mahal na mahal kita bilang ate, pero utang na loob ko ito sa'yo. Ang pamilya ko, iniligtas mo kami sa gutom. Ang relo na yan, pinadala ko para ipaayos dahil nasira. Hindi ko alam kung bakit naipit sa bag ko ang resibo ng appraiser. Baka napagkamalan ko lang. Nag-iyak siya, niyakap ang aking bewang. Huwag kang mag-alala, ate. Hindi ko kayang ipagkanulo ang utang na loob ko sa'yo. Ang yakap niya ay masikip, ngunit sa loob ko, ito ay parang yakap ng ahas. Nararamdaman ko ang init ng kanyang katawan, ang kanyang pekeng pagmamakaawa. Utang na loob. Ang salitang yon ang pinakamalakas na sandata nila laban sa akin. Iyon ang dahilan kung bakit ako nagduda sa sarili ko. Kung siya ay nagbabayad ng utang, ano ang kapalit? Ang lahat ng aking sakripisyo ay tila nagiging basihan ng kanilang panlilinlang. Dahan-dahan kong hinaplos ang kanyang likod, ang kilos na nagpapakita ng pagtanggap. Sige na, Cheska, pinapatawad na kita. Pero huwag mo na ulitin. Ang lumina ay para sa pamilya at ikaw ay bahagi ng pamilya. Ang aking boses ay tila malambot. Isang muling pagpapatibay ng aking pagiging mapagbigay. Ngunit ang aking isip ay malayo. Nakita ko ang isa pang detalye sa kamay ni Cheska. Isang maliit na marka ng panulat sa pulso niya. Isang bagay na hindi karaniwang taglay ng isang taong malapit sa akin. Sa labas, hindi nagtagal. Dumating si Dante. Hindi siya pumasok sa studio. Naghintay siya sa labas ng bakuran, sa ilalim ng puno ng mangga. Nang lumabas ako, nagdala ako ng isang maliit na tasa ng tsaa para sa kanya. Hindi kami nag-usap ng malapitan. Tumingin lang kami sa isa't isa. Isang tahimik na pagkilala ng aming lihim na alyansa. Mayroon akong natanggap na preliminary report tungkol sa mga offshore transactions. Wika ni Dante, ang kanyang tinig ay mababa at walang emosyon. Mabigat ito, Zin. Ngunit may kulang pa. Ano ang kulang, Dante? Tanong ko, habang itinataas ko ang aking kamay upang itaboy ang isang dahon na gustong lumapag sa aking damit. Ang motive para sa pag-alis mo
Ang final na ebidensya na hindi lang pera ang habol nila. At higit sa lahat, ang medical records mo tungkol sa aksidente mo noon. Hinihinalaan ko, hindi ito aksidente. Huminga ako ng malalim at sa sandaling iyon, ang init ng tsaa sa aking kamay ay tila hindi na nakakapaso. Ang aking kamay ay hindi na nanginginig. Tumingin ako kay Dante at sa wakas, nakaramdam ako ng isang pamilyar na bagay na matagal ko nang hindi naramdaman, tiwala. Ngunit ang tiwala na ito ay hindi para sa pag-ibig, kundi para sa hustisya. Huwag kang mag-alala, Dante. Nahanap ko na ang pinakamalaking lihim nila. Bulong ko, habang ang aking tingin ay nakatuon sa isang glint ng pilak na natatanaw sa bintana ng office ni Roderick. Ang kailangan ko na lang ay makita kung sino ang nagmamay-ari ng pilak na yon bago ko ibunyag ang katotohanan tungkol sa kanilang ginto. Ang pagbabalik sa bahay ay isang pagtatanghal ng pagtalima. Kinailangan kong ibalik ang aking sarili sa dating Zinya, ang asawang laging nakangiti, ang babaeng tila walang ibang alam kundi ang pag-aalaga sa kanyang asawa at sa Lumina. Sa mga sumunod na araw, sinunod ko ang bawat utos, bawat pahiwatig, kahit na ito ay nangangahulugan ng pagpapanggap na naguguluhan pa rin ako sa mga pangyayari sa resort. Kailangan nating mag-ingat, Zinya. Pagpapaalala ni Roderick sa akin matapos kong magkamali sa pag-ayos ng isang lumang kontrata. Hindi na ako sigurado kung kaya mo pang mag-focus. Baka nga tama si Cheska. Kailangan mo talaga ng matagal na pahinga. Hindi niya ito sinabi ng may galit, kundi may pagkukunwaring pagmamalasakit na mas nakapangingilabot kaysa sa anumang sigaw. Ito ang gaslighting sa pinakapuro nitong anyo. Ang paggigiit na ang aking pagiging malakas ay isang sintomas ng aking sakit. Upang mapalapit sa aking susunod na hakbang, kinailangan kong kunin ang suporta ni Tita Lita. Isang hapon, nagdala ako ng isang sample ng aking pinakabagong heirloom design. Isang kwintas na gawa sa pilak na may mga sapphire na halos kasing kulay ng mga mata ng aking ina. Dinala ko ito sa opisina ni Tita Lita, hindi bilang pamagat ng kumpanya, kundi bilang isang personal na handog. Tita Lita, para ito sa inyo. Isang paalala sa mga nagdaan. Alam kong hindi niyo gusto ang nangyayari sa kumpanya at hindi ko rin gusto. Hindi ko kailanman nais na mawala ang pangalan ng aking ama dahil sa mga tao na nag-iisip na ang Lumina ay isang personal na piggy bank. Nang isuot niya ang kwintas, ang kanyang matigas na mukha ay bahagyang lumambot. Tiningnan niya ako ng matagal, isang pagtingin na puno ng kalkulasyon. Naiintindihan ko ang iyong sentiment, Zinya. Ngunit sa mundo ng negosyo, ang sentimiento ay hindi sapat. Kailangan ko ng katiyakan na kapag nilabanan natin si Roderick, hindi tayo matatalo sa mga papeles. Mayroon akong mga papeles, Tita Lita. Sagot ko, ang aking boses ay matatag. Ngunit hindi ko ito mailalabas nang hindi ako tuluyang binabato sa kulungan o sa isang sanatorium. Kailangan ko ng isang official na dahilan upang bigyang katwiran ang pagsisiyasat sa lahat ng kanyang transaksyon. Kailangan kong maging ganap na pabaya sa mata ng lahat bago ako maging ganap na matalino sa kanilang harapan. Nakangiti ng bahagya si Tita Lita, isang ngiti ng pag-apruba sa isang strategist. Kung yan ang iyong laro, Zinya, maglaro tayo. Ihanda mo ang iyong sarili para sa araw ng anibersaryo. Tiyakin mo lang na ang iyong act ay hindi makakaapekto sa halaga ng ating mga shares. Iyon ang aking golden moment, ang pagtanggap na mayroon na akong isang makapangyarihang alyado, kahit na ang kanyang motibasyon ay purong negosyo. Sa gabing iyon, habang nag-iisa ako sa aking silid, hindi ko ininom ang herbal tea na inihanda para sa akin. Sa halip, dahan-dahan kong inilagay ang mga dahon ng tsa sa loob ng isang maliit na kahon na may nakasulat na alaala ng nawalang pag-asa, ang aking lihim na time capsule ng aking sakit.
Ngunit habang pinipisil ko ang kahon, isang alaalang hindi ko kailanman nais balikan ang bumalik. Naalala ko ang isang pangako na ginawa ko sa sarili ko sa tabi ng duyan ng aking hindi pa isinisilang na anak. Pangako, hindi ka maghihirap, hindi ka magiging biktima ng kasakiman. Ang pangakong yon ang nagbigay sa akin ng lakas na harapin ang susunod na araw. Gayunpaman, habang inilalagay ko ang kahon sa ilalim ng aking kama, may nakita akong isang bagay na naiwan sa ibabaw ng aking nightstand. Isang maliit na piraso ng papel na hindi ko sigurado kung kanino galing. Nakasulat sa Tagalog, gamit ang sulat kamay na tila pamilyar, ay isang mensahe. Ang totoo ay hindi kasing itim ng inaakala mo, Zinia. Ngunit ang pagpapatawad ay mas mahirap gawin kaysa sa pagganti. Sino ang nagsulat nito? Si Dante ba? O isa pa itong ploy ni Roderick upang subukan ang aking katatagan? Ang mensahe ay hindi nagbigay ng kasagutan, kundi isang mas mabigat na tanong na pumipigil sa akin na makatulog. Kung may isang nagpapakita ng awa, dapat ko ba siyang pagkatiwalaan? O ito ba ay isa lamang mas pino at mas nakakalason na pain? Ang tindi ng laro ay nagpilit sa mga kalaban kong magmadali. Hindi nila alam na ang kanilang pagmamadali ay siya ring magiging ugat ng kanilang pagkatalo. Isang umaga, habang nag-aagahan kami, ipinahayag ni Roderick ang kanyang plano. Zinia, nag-usap kami ni Cheska. Kailangan mo ng matinding pahinga. Dadalhin ka namin sa isang pribadong klinika. Kailangan mong mag-detox sa lahat ng stress na nararanasan mo. Doon, maaari kang magpagaling ng walang sagabal. Nagsimulang umikot ang aking paningin, hindi sa dahil sa gamot, kundi sa katotohanang papalapit na ang katapusan ng aking pagpapanggap. Si Cheska ay nagbigay ng 1 kilos ng simpatya, naglalagay ng kamay sa aking likuran, isang pagpapakita ng pag-aalaga na nagdulot sa akin ng matinding pagkahilo. Huwag kang mag-alala, ate. Nandito lang kami para sa'yo. We just want what is best for you. Ang aking trabaho ngayon ay gawing kapani-paniwala ang aking pagbagsak. Matapos ang pag-uusap, umakyat ako sa aking silid. Kinuha ko ang maliit na bote ng tubig na may mga vitamin tablets na inihanda ni Dante. Ang mga tabletang nagpapabagal lamang sa aking reaksyon ng bahagya. Sapat para maging mabagal ang kilos, ngunit hindi para mawala sa sarili. Sa halip na inumin ang mga ito, iniwan ko ang mga ito sa aking bulsa. Kinuha ko ang mga tranquilizers na iniiwan ni Roderick sa aking bedside table. Alam kong iyon ang kanyang inaasahan na aking iinumin. Huminga ako ng malalim. Inilabas ang lahat ng hangin sa aking baga. At pagkatapos ay dahan-dahan, inilagay ko ang 2 tableta sa tubig na nasa baso. Pinanood ko ang pagtunaw ng mga puting formula sa likido. Ang tubig ay nanatiling malinaw, ngunit sa aking mata, ito ay nagiging lason. Ibinaba ko ang baso sa ibabaw ng mesa na para bang hindi ko na kaya itong hawakan. Nang pumasok si Roderick, dala-dala ang isang injection kit, isang bagay na hindi nila sinabi na kailangan. Ang aking pagpapanggap ay kailangang maging perpekto. Zinia, kailangan mo ito para mas mabilis kang makatulog bago tayo umalis bukas. Wika niya. Hindi ko kailangan. Roderick, masama ang pakiramdam ko. Ang aking tinig ay naging manipis. Isang manipis na hibla ng pagtutol. Huwag ka nang magpumilit, mahal. Sagot niya. Ang kanyang boses ay nagiging malamig at may awtoridad. Naglapit siya sa akin. At ang paglapit na yon ay hindi pag-aalaga, kundi paglilimita. Ang aking mga kalamnan ay tila nagbigay daan sa takot. Ngunit ang aking isip ay nanatiling alerto. Nang idikit niya ang karayom, sa halip na pigilan ito, ginawa ko ang huling hakbang. Pumikit ako ng mariin, iniisip ang mukha ng aking ina, at hinayaan ko ang aking katawan na bumagsak sa kama. Ang aking paghinga ay naging mababaw, ang aking mga mata ay nanatiling nakapikit. Ang pagkalasing ay hindi galing sa gamot.
Ito ay galing sa pagod ng pag-arte ng halos 1 taon. Naramdaman ko ang paghawak ni Roderick sa aking pulso, tinitingnan ang aking tibok, at pagkatapos ay narinig ko ang pagbulong niya kay Cheska na naghihintay sa labas. Nakita mo? Ayos lang siya. Kailangan lang ng kaunting tulong para makapagpahinga. Bukas, Zinia ay wala ng ibang alam kundi ang sinasabi namin. Nang umalis sila, ang aking mga daliri ay dahan-dahang nagbukas. Hinawakan ko ang aking pulso, ang lugar kung saan niya itinurok ang karayom. Walang kirot, walang hapdi. Ang mga kalamnan ko ay nagpapakita lamang ng pagod. Ngunit alam kong hindi magtatagal ang kanyang paniniwala. Kailangan kong makalabas sa bahay na ito bago niya tuluyang ipasara ang lahat ng pintuan. Ang aking huling pag-iisip bago ko isinara ang aking mga mata ng tunay ay ang tanong na kailangan kong sagutin. Kung kaya kong magpanggap na may sakit para makaligtas, gaano kahusay ko kayang magpanggap na maligaya para maibalik ang lahat? Nang magising ako, ang una kong naramdaman ay ang pagiging pamilyar sa amoy ng pagkakakulong. Hindi ito ang bango ng aking linen o ng sariwang bulaklak sa aming hardin. Ito ay amoy ng matandang disinfectant at ng isang hangin na hindi na nagbabago. Ang aking mga mata ay dahan-dahang nag-a-adjust sa liwanag na halos hindi tumatagos mula sa maliit na bintanang may rehas. Narito ako, nasa isang selda na balat kayo bilang silid pahingahan. Ang sensory contrast. Diangok ay kompletong nararamdaman. Ang kama ay gawa sa kahoy na tila, napakatigas sa likod, at ang kumot ay magaspang sa balat na nasanay sa seda. Ang mga nurse dito ay mayroong parehong malamig na ekspresyon. Sila ay mga extension lamang ng pagkontrol ni Roderick. Nang dumating ang kanilang tagapag-alaga para sa mid-morning check-up, inabot niya sa akin ang isang basong tubig na may mga tableta. Hindi ko yon ininom. Sa halip, tinanggap ko ito ng may pag-iingat. Inumin mo na, Ma'am Zinia. Kailangan mong maging kalmado. Wika ng babae, ang kanyang tinig ay walang emosyon. Alam mo ba, ate? Simula ko, sinasalamin ang aking sarili bilang ang biktima. Minsan iniisip ko, kung hindi lang ako nagkasakit, siguro hindi ganito ang pakiramdam ko. Siguro, sana hindi ako nag-iisa. Ang aking tinig ay nanginginig ng bahagya, isang maliit na performance ng kalungkutan. Ang matandang nurse, Liz, ay nag-alinlangan. Ang kanyang pag-aalangan ay ang aking unang maliit na tagumpay. Sa mundong ito, ang kahit anong bahid ng pag-aalinlangan sa awtoridad ni na Roderick ay ginto para sa akin. Pagkaalis niya, agad kong itinapon ang mga tableta sa isang sulok ng bintana, tinakpan ng makapal na alikabok na hindi kayang linisin ng mga bantay dito. Kailangan kong maghanap ng impormasyon. Ang aking pagtitiyaga ay lumalabas sa anyo ng maliliit na pagmamanipula. Napansin ko na tuwing naglilinis ang isang mas batang tauhan ng gusali, palagi siyang nagiiwan ng cleaning cart malapit sa kanyang istasyon. Naisip ko ang yaya na minsang nagbigay sa akin ng pahiwatig. Marahil meron ding isang taong naririto na may konsensya. Kinailangan ko ng distraction. Lumapit ako sa gripo ng tubig sa aking banyo. Sa halip na ikontrol ang daloy, ginamit ko ang aking kaalaman sa mga lumang tubo. Isang bagay na natutunan ko sa pag-aayos ng mga lumang kagamitan sa lumina noong bata pa ako. Dahan-dahan kong hinigpitan ng koneksyon, ginagamit ang matinding puwersa na pamilyar sa isang nagtatrabaho sa metal. Ang pag-iipon ng presyon ay hindi nagbigay ng ingay, ngunit ang resulta ay isang hindi inaasahang pagbara. Ang tubig ay tumigil sa pagdaloy, nag-iwan ng katahimikan sa kwarto. Nang dumating ang batang tauhan, nagpaliwanag ako na kailangan kong maghugas ng aking kamay at hindi na muling dumaloy ang tubig. Pakiusap, ate. I really need to wash my hands. Ang bigat sa pakiramdam ko. Habang abala siya sa pag-aayos ng mga tubo sa labas ng pinto, binuksan ko ang cabinet kung saan nakalagay ang mga supply.
Mabilis kong hinanap ang archived medical files ng mga pasyente. Alam kong hindi ko hahanapin ang pangalan ko sa mga record na aktibo. Ngunit ang mga lumang kaso, lalo na ang mga kasong may psychological hold, ay maaring nasa mga lumang binder. At doon ko ito nakita. Isang makapal na file na may pangalan ng isang pasyente na matagal nang umalis, ngunit ang folder ay may nakasulat na R. Evangelista, Pre-Operative Assessment. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang binuksan ko ito. Sa loob, hindi ko nakita ang kanyang record ng pagiging walang kakayahan, ngunit nakita ko ang mga scans at sulat kamay ng isang siruhano, isang paulit-ulit na pagtukoy sa isang severe pelvic trauma mula sa isang aksidente sa pagbibisikleta noong siya ay nasa kolehiyo, isang insidente na ipinagkait niya sa akin. Ang trauma na ito, ayon sa mga tala, ay nagresulta sa permanent sterility. Ang kanyang kawalan ng kakayahan ay hindi isang bagong sakit. Ito ay isang lumang, nakabaon na katotohanan. Isang malamig na kaligayahan ang dumaloy sa aking sistema. Isang pakiramdam ng pagiging vindicated na higit pa sa anumang kayamanan. Ang katotohanan ay narito na, nakatago sa isang silid na may amoy kamatayan. Ngunit ang bawat tagumpay ay may kaakibat na panganib. Nang matapos akong magdokumentaryo ng lahat, naramdaman ko na ang pagbabago sa kapaligiran ng silid. Ang mas batang tauhan ay bumalik. At sa kanyang mukha, ang pag-aalala ay napalitan ng isang tila bagong uri ng pagiging alerto. Ma'am Zinia, sabi niya, ang kanyang tinig ay hindi na malumanay. May mensahe po para sa inyo. Si Sir Roderick, kailangan niyo na raw pong maghanda. May paparating na doktor na magche-check ng inyong progress. Ang pagbanggit sa doktor ay hindi isang pang-araw-araw na pagbisita. Ito ay ang hudyat na oras na para sa final procedure. Ang aking paghinga ay bahagyang huminto. Ang paglalabas ko ng tubig ay nagpatawag ng pansin. Kailangan kong kumilos ngayon. Ngunit bago ko pa maitago ang file, nakita ko ang refleksyon ko sa makintab na ibabaw ng mesa. Ang aking mukha ay kalmado, ngunit ang aking mga mata, ang mga mata ng isang babaeng nakahanap ng katotohanan, ay nagliliyab. Ang tanong na nagpabilis sa aking pag-iisip ay hindi kung paano ako makakatakas, kundi kung gaano pa katagal ako pwedeng magtiwala sa sinumang. Ang folder na yon, na may marka ng lumang ospital, ay parang isang pambihirang diamond na biglang lumitaw mula sa lupa. Hawak ko ang mga x-ray at mga diagnosis report na nagpapatunay sa isang katotohanang inililibing ni Roderick. Sa loob ng halos isang dekada, ang kanyang kawalan ng kakayahang magkaanak ay permanente. Hindi ito aking kapalaran. Ito ay ang kanyang kasinungalingan. Ang aking paghihiganti ay hindi na lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagbawi sa aking dignity na inagawan niya sa akin sa pamamagitan ng paglalaro sa aking pag-asa na magkaroon ng sariling anak. Nakatago sa banyo, sa ilalim ng malakas na tunog ng umaagos na tubig mula sa faucet na sinadya kong buksan ng todo, isang bagay na walang makakarinig sa ingay nito. Nagpadala ako ng isang detalyadong mensahe kay Dante. Hindi na ako naghintay ng preliminary report. Dante, nasa akin na ang smoking gun. Ang sterility ay totoo. Ngayon, kailangan natin ang timing. Ihanda mo ang lahat para sa board meeting sa ika-15. Walang atrasan. Hayaan mong maging perfect ang aking pagpapanggap na baliw hanggang sa huling sandali. Ilang minuto, matapos kong itago ang lahat ng ebidensya sa pinakaligtas na lugar na alam ko, sa loob ng kabaong na nilikha ko para sa mga hindi na ginagamit na jewelry tools sa aking studio, lumitaw ang isang babaeng hindi ko inaasahan. Siya si Aling Nena, ang matandang housekeeper na nagtatrabaho para sa pamilya mula pa noong bata pa ako, na akala ko ay nasa panig pa rin ni Roderick. Nakaharap siya sa akin. Ang kanyang mukha ay kupas at puno ng luha. Ma'am Zin, tawagin mo akong insane, pero hindi ko na kaya. Ang anak ko, binantaan nila. Sinabi ni Cheska na kung hindi ko ipipilit na uminom ka ng gamot mo,
kukunin nila ang scholarship ng bata. Ang mga salitang ito ay isang dagger sa aking puso, hindi dahil sa banta, kundi dahil sa pagpapakita ng utang na loob na binabayaran ng pamilya niya sa amin. Aling Nena, salamat. Ang aking boses ay puno ng emosyon ngunit kontrolado. Hindi mo kailangang maging bayani. Ang kailangan ko lang ay ang iyong pagtahimik. Ngunit ipinapangako ko sa iyo, kapag natapos ito, ang iyong anak ay mag-aaral sa pinakamahusay na paaralan sa bansa, hindi lang dahil sa scholarship, kundi dahil sa dignity. Ang kanyang pag-iyak ay hindi na ng takot, kundi ng awa sa akin. At siguro, isang pag-amin sa sarili. Sa sandaling iyon, nagpasya ako. Kailangan kong umalis. Kinailangan ko ng major distraction. Kinuha ko ang aking pinakamahal na diamond setting tool at sinadya kong iwanan ito sa ilalim ng aking unan, isang bagay na mahalaga sa akin na hindi ko kailanman iiwanan. Pagkatapos, kumuha ako ng isang baso ng water at sinubukan kong pilitin ang sarili kong magpakita ng labis na pagkabalisa. Nang pumasok ang doktor na ipinadala ni Roderick, isang matandang lalaki na may mamahaling suit, nakita ko na hindi ito doktor. Siya ay isang associate ni Roderick. Nagsimula siyang magtanong ng paulit-ulit tungkol sa aking pagkabalisa. Zin, nakikita mo ba ang mga kulay? Narinig mo ba ang mga boses? Tanong niya. Ang kanyang mukha ay malapit sa akin. Ang kanyang hininga ay may bahid ng sigarilyo. Sa halip na sumagot, tumingin ako sa kanyang kamay. Ang kanyang cufflink ay gawa sa itim na onyx, isang piraso na nakita ko sa office ni Roderick, ngunit hindi ito ang gamit ni Roderick. Ito ang ginamit ng mystery man na nagbabayad sa mga utang ni Cheska. Ang aking puso ay nag-init sa kaalamang ito ay hindi lamang tungkol sa akin at Roderick. Ang mga kulay? Mahina kong sagot. Nakikita ko ang pilak na nagiging ginto at ang ginto na nagiging abo. Ang lalaki ay tumingin sa akin na tila ako ay isang kakaibang insekto. Ano ang sinasabi mo, Zinia? Ngumiti ako. Isang kakaibang namangiti, isang nangiti na hindi nagpapakita ng kaligayahan, kundi ng isang pangako. Wala. Nag-iinsayo lang ako para sa performance ko sa ika-15. Magiging pinakamahusay na pagganap ng aking buhay iyon. Gusto kong makita ninyong lahat ang aking pagbabalik. Nang lumabas siya, naramdaman kong may nagmamanipula sa akin. Kailangan kong umalis agad. Lumapit ako sa pintuan at nagbigay ng isang. Nang lumabas siya, naramdaman kong may nagmamanipula sa akin. Kailangan kong umalis agad. Lumapit ako sa pintuan at nagbigay ng isang malalim na hininga. Ang hangin sa loob ng silid ay tila mabigat na kumapit sa aking baga. Ang pag-arte ay hindi pa tapos. Kailangan ko ng exit strategy na hindi nila aakalain. Aling Nena. Mahina kong tinawag ang pangalan ng housekeeper na bumisita sa akin sa chapter 7. Ang pagtawag ko ay hindi mahina, ngunit may sapat na awtoridad upang magbigay ng pagkakataon. Sa wakas, narito na ang aking golden moment na nangangailangan ng tunay na aksyon. Sa isang mabilis na paggalaw, kinuha ko ang isang maliit na salamin mula sa aking bag, isang piraso na ipinadala sa akin ni Dante. Hindi ito salamin lang, ito ay isang signaling mirror na may kakayahang magpadala ng isang coded burst ng liwanag na hindi mapapansin ng mga tao, ngunit makikita ng isang espesyal na kontak sa labas. Itinutok ko ito sa direksyon ng service entrance ng pasilidad, kung saan ko sinabi kay Dante na mag-abang kanya. Sa ilalim ng kunwaring pagkukunwari na gusto kong bumalik sa bahay dahil na-miss ko ang pusa namin. Ito ay isang napakababaw na kasinungalingan. Ngunit sa mata ni Roderick, ang aking pagkaabala sa isang alagang hayop ay magiging mas kapani-paniwala kaysa sa aking pag-aalala sa kumpanya. Matapos ang pagpapadala ng signal, humarap ako sa silid. Ang aking mga mata
ay nahulog sa isang baso ng tubig na may mga tableta na hindi ko ininom. Ito ang aking prop. Kinuha ko ito. Naglakad papunta sa dingding kung saan nakasabit ang isang napakagandang, ngunit mura, landscape painting na pilit na pinapaganda ang kapaligiran. Itinapat ko ang baso sa ilalim ng painting. Pagkatapos, inayos ko ang aking sarili sa kama. Ginaya ang pagiging walang malay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi pagkukunwari ang aking ginawa, kundi paghahanap ng kapayapaan sa gitna ng unos. Ang aking katawan ay nagpahinga, nag-iipon ng lahat ng lakas para sa huling laban. Hindi na ako magpapanggap na mahina. Bulong ko sa aking sarili. Ang aking pagkapagod ay tunay, ngunit ang aking determinasyon ay mas totoo. Ang aking mga labi ay bahagyang gumalaw, isang panalangin na hindi para sa awa, kundi para sa katapangan. Ang aking huling tanawin bago ko tuluyang isinara ang aking mga mata ay ang painting. Sa ilalim nito, ang baso ay nakalagay. Sa sandaling mapansin nila ang baso at ang pagkawala ng mga tableta, iyon ang hudyat na alam ko na ang lahat. Ito ay isang tahimik na sandata na magsasabing, ako ay naglalaro at ikaw ay nalilinlang. Ang huling iniisip ko bago ako tuluyang lumayo sa kamalayan ay ang isang katanungan na hindi para kay Roderick, kundi para sa aking sarili. Ang pag-uwi ko mula sa pasilidad ay tila paglisan mula sa isang bangungot, ngunit ang katahimikan sa aking loob ay mas mapanganib kaysa sa ingay ng aking mga gwardiya. Alam kong ang malaking pagtatanghal ay magaganap sa loob ng 3 araw, sa anibersaryo ng aking kasal, isang araw na dapat sana ay pagdiriwang, ngunit magiging hukuman. Nasa aking private consultation room ako nang dumating si Dante. Hindi siya pumasok ng walang pahintulot. Naghihintay siya sa labas ng pinto. Naramdaman ko ang kanyang presensya, ang aura ng isang taong may matibay na paninindigan, isang kaibahan sa manipis na hangin na dati kong nilalanghap. Pumasok ka, Dante, ang sabi ko. Ang aking tinig ay hindi na mahina. Bagkus ay may bigat ng isang matagal nang nakakulong na pinakawalan. Nang makapasok siya, hindi siya nagdala ng mga legal na dokumento, kundi isang bouquet ng Philippine Blue Orchids. Ang mga bulaklak na ito ay may matapang na kulay, hindi tulad ng mga rosas na laging inireregalo ni Roderick. Zin, tanging yun ang sinabi niya. Ang pangalan ko ay may bahid ng paggalang at pag-iingat. Inilapag ko ang aking mga kamay sa mesa at ang mga ito ay hindi na nanginginig. Tumingin ako sa kanya, sa kanyang tindig, sa kanyang paggalang. Si Dante ang kabaligtaran ng kasakiman na inihayag sa akin ni Roderick. Siya ang anchor na hindi ko pinayagang humawak sa akin noon dahil sa aking pagiging tapat sa isang taong hindi karapat-dapat. Salamat, Dante. Hindi ko alam kung paano ko ito babayaran, sabi ko. Hindi mo kailangang bayaran ako, Zin. Ang tanging gusto ko ay makita kang maging libre, sagot niya. Ang kanyang mga mata ay hindi humiling ng anumang bagay mula sa akin. Tinitingnan niya ako na parang isang kaibigan na kailangan ng tulong, hindi bilang isang babaeng dapat pag-aari. Ito ang kilig na hindi ko naramdaman sa piling ni Roderick. Ang kilig ng pagiging iginagalang. Sa isang saglit na katahimikan, naglakad siya papalapit sa aking drawing table. Nakita niya ang isang disenyo na kasalukuyan kong ginagawa. Isang simpleng singsing na pilak. Walang mamahaling bato. Nakaukit lamang ang isang napakanipis na linya na tila isang hindi tapos na kwento. Ito ba ay para sa anibersaryo? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay banayad. Hindi na ito singsing ng kasal, Dante. Ito ay simbol ng isang pangako na gagawin ko sa aking sarili. Sagot ko. Dahan-dahan. Kinuha ko ang singsing at inilagay sa aking daliri. Hindi ko ito sinukat. Hinayaan ko lang na umupo ito roon bilang panlaban sa pangit na dating singsing. Dante ay tumango.
Nauunawaan ang sinasabi ng aking mga kamay nang hindi ko na kailangang magsalita ng higit pa. Naglakad siya palayo, nag-iwan ng distansya, nagpapakita ng paggalang sa aking espasyo. Ihanda mo ang sarili mo, Zin. Sa Lunes, ibabalik natin ang lahat ng ninakaw nila. Be strong. Nang umalis siya, kinuha ko ang singsing na ginto na ibinigay sa akin ni Roderick. 15 taon na ang nakalipas. Ang singsing na nakatago sa isang lihim na compartment ng aking jewelry box. Ang bawat ginto ay tila may bigat ng kasinungalingan. Tinitigan ko ito at sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ko ito naramdaman na nagbibigay ng status o security. Ito ay isang malamig na piraso ng metal. Kinuha ko ang isang maliit na velvet pouch na inihanda ko. Sa loob nito ay naroon ang lahat ng ebidensya, kabilang ang medical records ni Roderick. Sa tabi nito, inilagay ko ang gintong singsing. Hindi na ito kailangan ng lumina, bulong ko. Hindi ko na kailangan ang lalaking ito para maging buo. Ngunit nang ilagay ko ang supot, napansin ko ang isang bagay na naiwan ni Dante. Isang maliit na lapel pin na may disenyong pilak. Ang initial niya ay nakaukit. Hindi niya ito sinasadya. Nakaligtaan niya. Ang pin ay napakagara, gawa ng lumina. Hahabulin ko sana siya para ibigay, ngunit alam kong hindi ko na siya maaaring istorbohin. Tinitigan ko ang lapel pin na yon, isang simbolo ng tapat na suporta, at pagkatapos ay ang marangyang singsing na ginto na nakahiga sa tabi nito. Sa sandaling iyon, isang ideya ang sumabog sa aking isip tungkol sa kung paano ko gagamitin ang lahat ng props na ito para sa aking pagbabalik. Ang Grand Ballroom ng Lumina ay napuno ng pinakamahahalagang tao sa high society ng Maynila. Ang bawat mesa ay may mga centerpiece na gawa sa mga rare gemstone, isang pagpapakita ng kasaganaan na itinatag ng aking ama. Ako, si Zinia Evangelista, ay nakatayo sa tabi ni Roderick sa entablado, suot ang isang pulang damit na tila dugo ng isang sugatang reyna. Ang bawat titig ay humahanga sa aking katatagan pagkatapos ng aking sakit. At ngayon, sabi ni Roderick, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa microphone. Nais kong pasalamatan ang aking asawa, si Zinia, sa lahat ng kanyang sakripisyo. Ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang kalusugan ay hindi na kayang tanggapin ang bigat ng lumina. Kaya naman, sa araw ng aming 15 anibersaryo, ipinagmamalaki kong i-anunsyo ang kanyang pagreretiro at ang pagpasa ng pamamahala kay Cheska. Bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, humakbang ako sa harapan. Ang aking pulang palda ay tila lumulutang sa sahig. Kinuha ko ang remote control na hawak ni Dante mula sa aking clutch bag. Sandali lang, my dear husband. Ang boses ko ay hindi sigaw, ngunit ito ay nag-utos sa katahimikan. Ang mga tao ay naging alerto. Ang kanilang pagtataka ay nararamdaman sa buong silid. Bago tayo mag-usap tungkol sa pagreretiro, sa tingin ko, dapat nilang makita ang tunay na dahilan ng aking sakit. Pindot ko ang remote. Ang malaking LED screen sa likod namin ay hindi nagpakita ng mga larawan ng aming masayang kasal. Sa halip, lumabas ang mga screenshot ng mga bank transfer mula sa mga offshore accounts patungo sa mga personal accounts ni Cheska, kasama ang mga signed document na nagpapakita ng fraudulent transactions sa pangalan ng Lumina. Ang mga bulong sa silid ay naging isang mabigat na ulap. Nakita ko ang kulay na lumalabas sa mukha ni Roderick. Ang kanyang pagkamangha ay napalitan ng matinding takot. Si Cheska ay nanginginig. Ang kanyang perpektong ayos ay nagsisimulang maghiwalay. Iyan ay kasinungalingan. Blackmail lang yan, Zin. Sigaw ni Roderick. Ang kanyang kontrol ay unti-unting naglalaho. Hindi, mahal ko. Ang mga ito ay mga fact na sinigurado kong masisiyasat ni Dante. Mahinahon kong sabi. Ngunit ang fact na pinakamasakit ay hindi pa lumalabas. Ang fact na nagbigay sa iyo ng kalayaan para kunin ang lahat ng ito.
Humarap ako sa screen. Humingi ako ng access sa huling slide. Tita Lita, salamat sa pagpapahiram ng iyong legal team para sa pagsusuri ng mga medical na record na ito. Ang aking psychological evaluation ay nagpakita na ako ay may problema. Ngunit ang problema ay hindi na sa aking isip. Dahan-dahan kong binuksan ang isang encrypted file mula sa aking tablet. Ang scan ng pelvic trauma ni Roderick mula 10 taon na ang nakalipas ay lumabas sa malaking screen kasama ang diagnosis ng siruhano, permanent sterility. Sa loob ng 10 taon, ikaw ang nagpilit sa akin na maniwala na ako ang may kapintasan dahil hindi ako nabiyayaan ng anak. Ikaw ang nagpilit sa akin na tanggapin na ang aking pagkawala ay dahil sa aking kahinaan. Ang aking boses ay naging matalim, tulad ng isang matalim na dulo ng diamond cutter. Ngunit ang katotohanan, Roderick, ay hindi ako ang nagdala ng infidelity sa ating kasal. Ang anak na ipinagdadalang tao ni Cheska, hindi ito sayo. Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat pa kaysa sa 1 tonelada ng ginto. Ang mga mata ni Roderick ay naghahanap kay Cheska. Ang pagtataksil na akala niya ay matatago niya, ngayon ay hayag. Si Cheska, sa kanyang pagtatanggol sa sarili, ay sumigaw ng isang bagay na hindi ko inaasahan, isang pag-amin na ang ama ng kanyang dinadala ay hindi isang estranghero, kundi isang matandang business partner ni Roderick na matagal nang pinagkakatiwalaan nila. Ang 2 taong nagkaisa laban sa akin ay nagsimulang mag-away sa gitna ng entablado. Ang kanilang mga paninira ay nagbabagsakan sa harap ng kanilang mga kasosyo at ng mga mamamahayag na biglang lumitaw mula sa madilim na sulok. Walang nakita kundi ang kanilang pagbagsak. Humarap ako sa audience at sa wakas, naglakad ako papalayo sa entablado. Ang pulang damit ko ay hindi na simbolo ng dugo, kundi ng tapang. Sa pintuan ng ballroom, nakita ko si Tita Lita na nagbigay sa akin ng isang maliit, halos hindi nakikitang pagtango ng pagkilala. Ang aking huling sandali sa silid ay nang makita ko ang aking singsing na pilak na isinuot ko bilang kapalit. Ito ay hindi kasing ningning ng ginto, ngunit ito ay hindi nagsisinungaling. Hindi ko na kailangang makita ang kanilang pagbagsak. Ang hustisya ay nagsimula na. Habang lumalabas ako, may isang tinig na huminto sa akin. Hindi si Roderick, kundi si Dante, na nakatayo malapit sa labasan, hawak ang kanyang lapel pin na ibinigay ko sa kanya kanina. Ngunit sa pagkakataong ito, siya ay may hawak pang isa pa, isang maliit na keycard para sa isang lihim na safety deposit box. "Zin," sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. "Kukunin ng batas ang lahat, ngunit ang iyong kaluluwa, huwag mong hayaang manatili sa lugar na ito." Ang kanyang pag-aalala ay halos hindi ko na kayang tanggapin. Ang aking puso ay puno ng relief, ngunit napuno rin ng matinding pagod. "Patawad, Dante," ang tanging nasabi ko. Ang aking boses ay halos hindi na lumabas. Hindi ko alam kung kaya ko pa bang tanggapin ang Grand Ballroom ay hindi na isang lugar ng pagdiriwang. Ito ay naging isang courtroom kung saan ang mga gossip ay mas mabilis kumalat kaysa sa mga ulat ng korte. Matapos ang kaguluhan ng pagbubunyag, ang katahimikan na bumalot ay hindi katahimikan ng paggalang, kundi ng matinding pagkalito at paninisi. Nakita ko si Roderick na nakatayo. Ang kanyang mukha ay walang kulay, habang ang mga kasosyo sa negosyo na dati yumuyukod sa kanya ay ngayon nag-iwas ng tingin. Ang kanyang imperyo ng kasinungalingan ay gumuho sa loob lamang ng ilang sandali. Si Cheska, na umiiyak, ngunit wala ng luha, ay kinakaladkad papalayo ng mga opisyal ng seguridad. Ang kanyang huling tingin sa akin ay puno ng matinding pagkamuhi. Ang parusa ng batas ay mabilis na dumating. Ang board na pinangunahan ni Tita Lita
ay agad na nagpatawag ng isang emergency session. Ang aking mga dokumento na sinuri ni Dante ay sapat na upang ipawalang bisa ang lahat ng kanyang mga desisyon at simulan ang legal na proseso para sa embezzlement at pagpapabagsak sa reputasyon ng kumpanya. Si Roderick ay hindi na ang CEO. Siya ay isang taong inaasahang haharap sa bilangguan. Nang matapos ang lahat, ang silid ay halos walang tao. Ang amoy ng mamahaling pabango at champagne ay nanatili. Ngunit sa aking ilong, ito ay amoy na ng dust at decay. Ito ang sensory contrast, simulacrum of paradise. Lumabas ako sa silid at si Dante ay naghihintay sa labas, hindi sa tabi ng entablado, kundi sa isang sulok kung saan ang mga serbidor ay naglilinis ng mga basag na baso. "Nagawa mo, Zin," sabi niya. Ang pagkilala sa kanyang tinig ay hindi romantic kundi tunay na paghanga. "Hindi ko magagawa kung wala ka, Dante," sagot ko. Hinawakan ko ang pilak na lapilpin na iniwan niya. Ang pilak na ito ay hindi nangangailangan ng apoy para maging tunay. Hindi tulad ng ginto niya. Napatigil siya. "Tungkol sa singsing, wag mo nang banggitin, Dante. Ang lahat ng yon ay tapos na." Ang aking tinig ay may kalinawan. Ang kailangan ko ngayon ay hindi isang kasintahan. Ang kailangan ko ay ang aking sarili. Ang lumina ay sa akin na muli. Ngunit mas mahalaga, ang aking sarili ay sa akin na. Naiintindihan niya. Hindi niya ako hinawakan. Hindi niya ako hiniling na manatili. Naglakad siya papalapit. Hindi para yakapin ako, kundi para ibigay sa akin ang isang maliit na susi. Ito ang susi sa isang safety deposit box. Nandyan ang lahat ng ebidensya na kailangan mo para sa divorce at para protektahan ka kung sakaling may magtangka pang sumira sa'yo. Ito ang huling bagay na ginawa ko bilang iyong abogado. Zinia, pagkatapos nito, malaya ka na. Ang paglaya na ito ay mas matamis kaysa sa anumang kilig. Ito ay peace. Napuno ng luha ang aking mga mata. Ngunit ang mga luhang ito ay hindi ng sakit, kundi ng pasasalamat at pagpapatawad sa aking sarili. Tumingin ako sa kanya at sa isang sandali, naramdaman ko ang isang koneksyon ng kaluluwa. "Salamat, Dante. Pagpalain ka sana ng tapat na pag-ibig na nararapat sa iyo." Iniwan ko ang ballroom. Hindi ako nag-abalang tingnan ang mga sirang bintana o ang mga nag-aaway na opisyales. Naglakad ako papunta sa aking kotse, kasama ang isang driver na ipinadala ni Tita Lita. Nang ako ay umupo sa likod ng sasakyan, inilabas ko ang isang bagay na matagal ko nang itinatago. Ang singsing na pilak na may simpleng linya. Ipinasok ko ito sa isang jewelry box na hindi na naglalaman ng anumang ginto. Ang malamig na hangin mula sa nakabukas na bintana ay humaplos sa aking mukha. Hindi ito amoy pabango o disinfectant. Ito ay amoy ng sariwang hangin pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Hindi ako tumingin sa likuran. Ang aking mga mata ay nakatuon sa kalsada na nagdadala sa akin palayo. Hindi ako sigurado kung maaari ko bang matutunan ang pagtawan ng walang alinlangan. Ngunit sa wakas, alam ko na ang aking pagbangon ay hindi dahil sa pagmamahal ng isang lalaki, kundi dahil sa pagmamahal ko sa aking sarili. Ang huling bagay na naramdaman ko bago ako tuluyang makarating sa aking bagong tahanan ay ang bigat ng kawalan. Ang kawalan ng asawa, ang kawalan ng anak, ngunit sa wakas, ang kawalan ng pangangailangan na magpaliwanag sa sinuman. 2 taon ang lumipas at ang Lumina Heritage ay muling nagliliwanag, hindi sa kinang ng kasinungalingan, kundi sa tunay na ganda ng pagkakagawa at ng malinis na pamamahala. Ang aking private studio na dati kanlungan ng aking pagdududa, ngayon ay pugad ng paglikha. Ang amoy ng sariwang metal at pinong gemstone powder ay pumupuno sa hangin, isang matamis na bango ng pagkabuhay muli. Ito ang sensory contrast. Tindong, ang mga ilaw ay malambot. Ang upuan ay may mainit na tela at sa bawat haplos ko sa mga hiyas,
Naramdaman ko ang kuryente ng aking sariling paggaling. Si Roderick Evangelista, na dating mayabang na tagapagmana, ay kasalukuyang nasa bilangguan, nahaharap sa mahabang sentensya dahil sa embezzlement at iba pang kaso. Ang kanyang yaman ay nawala at ang kanyang pangalan ay naging isang byword para sa pagtataksil. Si Cheska, matapos manganak sa isang anak na hindi kay Roderick, ay iniwan ng kanyang secret lover at nawalan ng lahat. Siya ay nabubuhay sa isang malayong probinsya. Nagtatrabaho sa isang maliit na tindahan. Ang dating ningning ng kanyang ambisyon ay pinalitan ng matinding kalungkutan. Ang kanyang karma ay hindi pumatay, ngunit mas malala pa. Iniwan siya nitong walang dignidad at walang pag-asa. Para sa akin, ang pagpapatawad ay hindi isang bagay na ibinigay ko sa kanila. Ito ay isang bagay na ibinigay ko sa aking sarili. Pinatawad ko ang sarili ko sa pagiging bulag, sa pagiging mahina. Pinatawad ko ang aking puso sa sakit na naranasan nito. Ang aking healing ay hindi nagmula sa paglimot, kundi sa pagtanggap, na ang lahat ng yon ay bahagi ng aking paglaki. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga bulaklak sa aking silid, mga sariwang sampagita na may bango ng pag-asa, hawak ko ang singsing na pilak na sinuot ko. Hindi ko ito kailanman inalis mula sa aking daliri simula ng araw na yon. Hindi ito nagsisilbing alaala ng paghihiganti, kundi alaala ng aking lakas. Ang safety deposit box key na ibinigay ni Dante ay nakatago pa rin sa isang lugar na tanging ako lang ang nakakaalam. Ang pilak at ang Ginto Foundation, ang aking pundasyon para sa mga kababaihang biktima ng gaslighting, icing at abuse, ay lumalago. Ang bawat sentimo na kinuha ko kay Roderick ay ibinuhos ko dito. Nagbibigay ng pag-asa sa mga tulad kong dating nawawala. Ang tunay na kayamanan, natutunan ko, ay hindi ang kung anong meron ka, kundi ang kung anong kaya mong ibigay upang palayain ang iba. Bumalik ba ang aking binyen? Oo, ngunit hindi ito ang binyen na hinahanap ko noon. Ito ang binyen na may kasamang aral, ang binyen ng isang taong nakaligtas sa apoy at natutong magliwanag sa sarili. Hindi na ako nag-aalala sa bawat galaw ni Roderick, sa bawat ngiti ni Cheska. Ang aking buhay ay akin na, at ang aking pagtawa, kahit hindi na kasing inosente ng dati, ay mas totoo at mas malalim. Nang gabing iyon, habang nakatayo ako sa balkonahe ng Lumina Mansion na akala ko'y isang sandali lang ay mawawala na sa akin, inalis ko ang lumang singsing na ginto. Hinayaan ko itong mahulog sa aking palad, isang huling paalam sa isang nakaraang puno ng kasinungalingan. Wala na itong halaga. Sa halip, kinuha ko ang isang maliit na pendant na may nakaukit na silhouette ng isang Philippine eagle, ang simbolo ng aking rebirth at kalayaan. Nagkaroon ng mga pagkakataong dumaan si Dante sa aking opisina para lamang magdala ng updates sa kanyang mga kaso o para magtanong tungkol sa progreso ng Lumina. Ang aming relasyon ay nanatiling propesyonal, puno ng paggalang. Minsan, nakita ko ang kanyang mga mata na naghahanap ng higit pa, ngunit alam ko na hindi iyon ang aking landas. Ang aking love story ay hindi tungkol sa paghahanap ng isang prinsipe. Ito ay tungkol sa pagiging reyna ng aking sariling kaharian. Hindi ako naging asawa, hindi ako naging ina, ngunit ako ay naging isang arkitekto ng pagbabago, isang ilaw para sa mga nawalan ng pag-asa. Ang aking puso na dati binasag ay muling nabuo, hindi sa kristal, kundi sa isang matibay na haluang metal, mas matibay, mas matino at mas maganda. Sa huling pagtingin ko sa bituin, ang aking mga labi ay bahagyang gumalaw. Zinya, sa wakas, malaya ka na.